We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. 34 anyos na pulis sugatan matapos aksidenteng pumutok ang baril na nasa loob ng kanyang sling bag. Babaeng umano'y palaboy at tila may kondisyon sa pag-iisip na rescue sa Batangas City. Presyo ng karne ng manok sa ilang pamilihan tumaas ng 20 hanggang 30 pesos kada kilo. Heat index sa Batangas pumapalo sa 34 hanggang 38 degrees Celsius base sa tala ng Pag-asa. Ang mainit na panahon, paano nga ba nakakaapekto sa emosyon at mood ng isang tao? At makukulay at nagagandahang saranggola, tampok sa 2024 Batangas Kite Festival. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Sugatan ng 34 anyos na pulis matapos aksidenteng pumutok ang baril na nasa loob ng kanyang sling bag. Nakatutok si Denise Abante. Sugatan at patuloy pang nagpapagaling sa isang ospital sa Lipa City ang 34 anyos na Police Staff Sergeant ng Batangas Police Provincial Office matapos umanong aksidenteng pumutok ang issued firearm nito na nakalagay sa sling bag na nakaipit sa kanyang kilikili. Tama ng bala ng 9mm na baril sa kaliwang dibdib ang tinamo ng biktima. Ayon sa pulisya, may pinupulot na isa pang bag ang biktima nang mangyari ang insidente. Itong ating subject person is nasa process ng pakikipag-transaction sa swapping ng kanilang sasakyan. So after the transaction, nung nagkaayos na sila, so nililipat na niya yung mga gamit niya from dun sa lumang sasakyan niya patunta dun sa bagong sasakyan. So happy na nahulog yung isang sling bag. And dun sa point na pupulutin na niya yon, since nakalagay sa inikilik lang niya yung bag, for unknown reason, biglang pumutok yung baril. Posible raw na may sumabit na gamit na nasa loob din ng bag na pinaglagyan ng baril, kaya biglang nakalabit ang gatilyo nito. Siguro dahil may mga kasamang wallet o different IDs yung laman ng bag, so isa siyang compartment, possible na na-hit niya yung trigger ng mga bagay na nandun, kaya nag-cause siya ng pagputok ng baril. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang biktima hinggil sa insidente. Abiso naman ng pulisya sa mga kabaro nila upang hindi na maulit ang kaparehong pangyayari. Alam natin kung ano yan, yung mga basic rules na kailangan natin dandaan para maging safe. Siguro paalala lang na kung ito ay ilalagay natin sa isang sling bag, so dapat wala siyang ibang kasama. Lalo na yung mga medyo maliliit na bagay na pwedeng lumusot doon sa trigger assembly niya na pwedeng maging cause ng pagputok. Kung meron tayo yung belt bag, mas maganda po. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Narescue ang isang babaeng umano'y palaboy at tila may kondisyon sa pag-iisip sa Batangas City. Sundan yan sa report ni Paul Hernandez. Pinuntahan ng mga opisyal ng Barangay San Pedro sa Batangas City ang bakanteng loteng ito. Pakay nilang i-rescue isang hindi kilalang babaeng umano'y palaboy at tila wala sa hustong pag-iisip. Bago lang daw sa lugar ang babae. Ngayon lang namin nakita yan. Oo, may alaga akong baboy. Araw-araw na dito, oras-oras. Bago lang yun dito. Una raw itong nakita sa tabing kalsada ng bypass road sa barangay. Kaya ipinagbigay alam sa otoridad. Oo, ng mga truck. Tinadaan-daanan lang. Iniiwasan. Eh ngayon, kung di iwasan, maipit siya dahil yung mga truck pag-ahong niya, hindi naman agad kita, hindi iniiwasan. May sugat sa tuhod ang babae. May ilang beses siyang kinumbinsi na sumama sa mga kinauukulan. Ilang saglit pa, naisakay na rin sa patrol vehicle ang babae. Sa tansya, nasa 20 ang edad ng narescue yung babae. Hindi wala kaming dito kung Batangas City siya. Baka sa ibang lugar nga, baka may mga dito siya ibinaba. Okay. Nakita sa kanilang lugar.
Dito ibinaba sa lugar ng San Pedro. Sa Barangay Hall, pinakain, ginamot ang sugat at binihisan ng rescuee. Dito muna nila siya kinupkop. Nakipag-ugnayan na ang barangay sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO para ma-turn over siya sa opisina. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Pumapalo sa 34 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius ang heat index sa Batangas. Base sa tala ng Pag-asa, ang nararanasang mainit na panahon na yan nakaapekto sa emosyon at mood ng isang tao ayon sa isang clinical psychologist. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Yes, Ace, at sa mga kapuso natin dyan na maiinit ang ulo dahil sa nakapanlalatang init ng panahon, cool lamang daw kayo. Ang sabi ng eksperto, normal lamang daw itong maranasan pero mahalagang maunawaan na dapat daw ay hindi ito nagtatagal. Tila araw-araw na pinitensya ang turing ng construction worker na si Raimundo sa patindi ng patindi raw na init. Mahirap talaga. Bilad nga sa araw, tapos mahirap din ang trabaho. Easterlies pa rin ang umiiral na weather system sa Southern Luzon o yung hangin na mula sa dagat Pasipiko na nagdudulot ng mataas na temperatura. Nakadaragdag din umano ang ridge of high pressure area. Sa ganitong kondisyon, kakaunti ang ulap sa kalangitan na nabubuo kaya mas dama ang init. Pagka po ridge of high pressure area, yan po talaga ang mga alinsangan po yung ating panahon, init. At saka cause na rin po yan ng El Nino. Hindi pa man deklaradong tag-init pero naitatala na ng Pag-asa nitong mga nakarang araw ang 34 hanggang 38 degrees Celsius na heat index sa Batangas. Ito yung init na nararamdaman ng isang tao mula sa temperatura sa paligid. Kung ang makuha po natin halimbawa ay 32 yung temperature natin, so pwede po mag-plus 2 o 2 to 4 para po yun ang maramdaman natin na damang init. Ang nakapanlalatang init nagdadala ng iba-ibang sakit. Bukod dyan, nakakaapekto rin ng mainit na panahon sa emosyon at mood ng isang tao ayon sa isang clinical psychologist. Dahilan din daw ito ng init ng ulo. Hindi rin tayo immune sa sa impact ng weather sa psychology natin. So kapag uncomfortable, tapos stressful sa pakiramdam, ang madalas na emotions na napitrigger niyan ay anger, pagkabalisa, parang pagka-irritable. Normal na reaksyon lamang daw ito ng katawan at kaisipan. Makatutulong daw para mabawasan ang pagkairita o inis kung makapagpapahinga o di kaya'y bakasyon. Find some ways to relax, no? Pwedeng pumunta ka sa isang lugar na komportable ka, sa medyo mas malakas ang hangin, kasi bukod sa makakatulong yun sa katawan mo, yung mood mo, kapag komportable ang katawan, yung mood mo mas okay din. Hindi raw dapat nagtatagal ang init ng ulo dulot ng maalinsangang panahon. Sakali man daw na mag-persist o magtagal ang mood swings, maaari raw magpokonsulta sa eksperto. Samantala ang sabi naman ng Pag-asa na posible raw na bago pa man matapos itong buwan ng Marso officially maideklara na yung tag-init. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Posibleng magdagdag ng mga bibiyaheng bus sa Semana Santa ang ilang bus operators sa Lipas City dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Walang pila ng mga pasahero at naghihintay ng oras ng kanilang pag-alis ang mga bus sa Lipas City Bus Terminal. Ito ang normal na sitwasyon kapag ganitong ordinaryong araw. Pero sa darating na March 22, ilang araw bago ang Semana Santa, asahan na raw ang pagdagsa ng mga pasaherong pauwi sa kanilang probinsya ayon sa terminal officer ng isang bus company. Kaya magdadagdag daw sila ng mga unit ng bus na babiyahe. Yung aming company at siguro yung other company rin, mag-a-apply din po ma'am ng mga special permit or additional buses para ma-supportahan po yung pasahero natin dadagsa. Nasa humigit kumulang 5,000 mga pasahero kada araw ang inaasahan nila pagpasok ng unang linggo ng Semana Santa. Bagay na hindi daw kakayanin ng 50 unit ng bus na kasalukuyang bumabiyahe. 30 to 35 na karagdagang unit ng bus mula sa Laguna ang a-applyan daw nila ng special permit sa LTFRB na out-of-line bus route. Ang bus driver na si Noben, sanay na raw sa mahabang biyahe. Kailangan natin ng line of preparation sa ating sarili para may iwasan natin yung anuman mga aksidente sa daan, at saka lagi din natin ingatan yung ating pasahero, at saka lagi natin check yung mga gulong ng sakyan para sa kondisyon na
nasa daan, hindi maiwasan natin kung ano mang pangyayari. Ayon pa sa terminal officer, magkakaroon din sila ng advanced booking para sa mga nais magpa-reserve ng masasakyan. Mag-advance po kung uuwi ng mga probinsya, mas maaga, mas maganda. Huwag na sumabay sa dagsa ng pasahero. Para hindi ahaba yung dagsa ng pasahero sa terminal. Ipapatupad din ang mahigpit na seguridad sa terminal. Nagdurubing kami kung ano yung mga dapat na kailangan tulungan, kung ano yung mga kailangan na ayusin ng mga driver. Magdadagdag sila kapag actually kung kukulan. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, Biyernes, March 8, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng Taysan, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng swinging of lines at pagpapalit ng mga poste, kalinsabayang transformer installation. Sa Batangas City naman, mawawalan ng supply ng kuryente ang barangay Palyocan West alas 10 ng gabi bukas hanggang alas 3 na madaling araw sa Biyernes, bunsod ng relocation of facilities. Samantala sa Sabado, March 9, mawawalan din ng supply ng kuryente sa ilang barangay sa lungsod ng Lipa at bayan ng Padre Garcia, Batangas. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bunsod ng construction of topping pole, replacement ng mga transformer at clearing ng mga linya. Alae! 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 Wala. Lagi lang nakangiti. Kasi ang problema naman, hindi yan dinadamdam. Wow! Pag may estudyante yung mas maarte pa sa akin, wala po, seryoso lang. Pagka wala ng panggastos yan, maiirritable ka talaga. Ganyan lang. Pag po yung super tambak yung gawain sa school and hindi po ma-manage ng ayos yung gawain, gano'n. Ganun po. Parang natatarayan ko po silang gano'n pagka bad trip. Pag hindi po nasunod sa mga sinasabi ko po. Pag walang pera, o di kaya yung may problema sa buhay. Sa tingin ko po ay yung init po ng panahon din po. Ewan ko po, naapektuhan lang din po ako pag sobrang init po ng panahon. Like, ganun po. Ngayon ho ay aring init ho ng panahon. Talagang nakakapanakit ho ng ulo. Susunod. Presyo ng karne ng manok sa ilang pamilihan tumaas ng 20 hanggang 30 pesos kada kilo. At makukulay at nagaganda ang saranggola tampok sa 2024 Batangas Kite Festival. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Naharap sa reklamo magkapatid sa San Jose, Batangas dahil sa hindi pagbabayad ng mga ininom na alak sa isang bar. Ang isa sa mga sospek nag-amok at tinangka pa umanong saksakin ang mga rumespondeng barangay tanod. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Hawak na ng pulisya ang 25 anyos na lalaking ito na tubong Naik, Cavite matapos umanong mag-amok at undayan ng saksak ang ilang kalalakihan sa bahagi ng Barangay Aguila, San Jose, Batangas pasado alas 2 ng madaling araw noong Lunes. Sa investigasyon ng pulisya, uminom sa isang barang suspect kasama ang kapatid nito at nang singilin sila ng isang waitress, sinabi nilang kulang ang kanilang pambayad. Sabi, samahan niyo ako dun sa barracks ko. Ngayon, pumasok, kukunin daw pambayad. Tapos nung kinakatok na nila, for unknown reason, may binalo ko nga sa extreme na intoxication, inandayan niya ng saksak yung naniningil sa kanya. Ngayon, tatakbo ngayon itong dalawang tumawag ng tanod. Yung tanod, nung ina-arresto siya, itinangkaan niya din pagsasaksakin din yung mga tanod, butin mga nakaiwas. Agad silang tumawag ng pulisya at dito na hinuli ang nag-amok na sospek. Habang ang kapatid nito tumakas habang nagkakagulo sa lugar ayon sa mga rumespondeng pulis. Patuloy pa siyang pinaghahanap. Patong-patong na reklamo ang haharapin ng magkapatid. Frustrated homicide dahil sa pagsaksak niya. Sa tanda ko, ma'am, it's parang 3.
then yung assault in first sa mga tanod so natin. Tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang suspect, ngunit depensa niya, hindi raw siya ng habol ng saksak sa rumespondeng tanod. Abiso naman ng pulisya sa publiko hinggil sa insidente. Kung magiinom naman po sana tayo, please do so in moderation. Tindihin po natin yung mga mahal po natin sa buhay at yung sarili po natin. Then please look at our tanods with a little bit of respect. They deserve it dahil sa mga volunteers. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang mga respondeng tanod hinggil sa pangyayari. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Walang naitalang kaso ng panggagahasa ang Batangas City Police mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ang mga menor de edad karaniwang biktima ng panggagahasa ayon sa pulisya. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Lumalabas sa datos ng Batangas City Police, 4 na kaso ng panggagahasa mula January hanggang March 2023 ang reported cases sa kanila. Pero sa parehong mga buwan ngayong taon, wala raw kaso ang naiulat. Sabi ng PNP, bunga ito ng community relations activities nila sa mga barangay. Bumababa po talaga sa mga barangay, school, sa church, pati po sa church, nag-attend po din po kami para ma-impart namin yung mga programa namin against po sa pang-aabuso sa mga kababaihan, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Magkagayon man, hindi raw ito nangangahulugan na kampante na sila. Bati daw nilang may mga hindi na ire-report na kaso sa kanilang tanggapan. Kadalasang biktima raw, mga menor de edad. Ang nakalulungkot ayon sa pulisya, kadalasang nangyayari ang rape cases sa loob ng bahay. At ang suspect daw, mismong kaanak. Dala raw ng impluwensya ng droga o alak kaya nagagawa ito ng suspect. Kasi nangyayari po sa atin, kaya hindi napapareport kasi napapagbantaan po yung mga bata na may masamang mangyayari sa kanya at sa kanyang mga iba pang mga kapatid. Women's Month daw o hindi, binibigyang proteksyon ng mga otoridad ang karapatan ng kababaihan. Payo nila sa mga magulang, mahigpit na gabayan ng mga anak, alamin ang mga pinupuntahan at ginagawang aktibidad. Mahalaga rin daw ang pakikipagtulungan sa pulisya sa pagbibigay ng impormasyon kung may pang-aabuso sa kababaihan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ng 20 hanggang 30 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng manok sa Lipa City Public Market. Ang dahilan ng taas presyong yan, alamin sa live report ni Denise Abante. Denise? Ace, kung mababa ang presyo ng karneng manok dito sa Batangas City New Market, daing naman ng ilang tindera at mamimili sa lungsod ng Lipa ang mataas na presyuhan nito sa pamilihan. Tumaas ng 20 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng karne ng manok sa Lipa City Public Market. Ang dating 180 to 200 pesos na kada kilo nito, pumapalo na sa 220 to 230 pesos kada kilo. Kaya daing ng ilang tindera sa pamilihan, gaya ni Risa, matumal ang bentahan. Ang panahon natin ngayon mainit, maraming nagkakasakit na manok kaya medyo mahirap. Nalulugi yung mga supplier namin kaya tinataas nila yung manok. Sobrang matumal. Matumal ngayon kasi gawa ng mga kalaban namin sa labas, may mga talipapana sa labas, syempre mas mura doon. Kasi sila walang binabayaran mga pwesto, ilaw, tubig, boy. Ayon sa Market Inspector sa Lipa City Public Market, posibleng ang patuloy na pagtaas ng bentahan ng ilang suppliers nila ang dahilan ng mataas na presyo ng karne ng manok. Kasi pag kinuha nila sa labas, 170 sa hauler. Ngayon pagpasok nila dito, siyempre bumabayad po ang mga ng renta. Tapos yung other expenses po ginagastos nila dito sa market. Nagtaas po ng konti, parang tumaas ng konti. Dito naman po fresh naman na makukuha yung mga manok, mabibili nyo ng fresh. Bagamat mataas daw para kay Minya ang presyo ng manok, wala naman daw siyang choice. Matinding budgeting na lang daw muna para mapagkasya ang pera sa mga dapat bilhin. Tama na, Ari. Dadalawa kami pang lahok sa sapsoy. Ay kasi dadalawa kami, tipid-tipid na lang. Umaasa naman ang parehong mga mamimili at tindera na magkakaroon pa ng pagbaba sa presyo ng manok sa mga susunod na araw. So dadating naman yung Holy Week, sana lumakas yung pagbibili ng chicken para makabawi-bawi naman. Ilang linggo na matumal talaga.
pagbili ng manok kasi maraming kalaban sa labas, lalo na yung mga talipapa. Sana makabawi naman. Sabi ng pamunuan ng pamilihan, nakadepende pa rin sa pagtaas o pagbaba ng demand at supply ng karneng manok ang pagbaba o pagtaas sa presyuhan nito. Ace at gaya pa rin ang dati, patuloy pa rin umaasa ang mga tindera at mamimili na magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng mga bilihin. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Sumabak sa field training exercises ng Philippine Navy si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Samantala, co-host si Megan Yang ng Miss World 2024 sa India. Narito ang report ni Hazel Alviar. Proud na ibinahagi ni Kapuso Primetime King at host Dingdong Dantes ang kanyang pinagdaanan sa field training exercises ng Philippine Navy bilang isang reservist. Asintado ang Kapuso host sa marksmanship at kahit tirik ang araw, hindi niya inurungan ang landmine drill. Matatandang nagtapos ng nakaraang taon si Dingdong bilang isang Philippine Navy reservist. Tumulak na patungong Mumbai, India si Miss World 2013 Megan Yang. Sa airport pa lang, kita na ang excitement ng Kapuso actress. Magbabalik kasi ang beauty queen actress sa Miss World stage bilang co-host sa gaganaping coronation night ng Miss World 2024 sa March 9. Samantala, dahil sa mas tumitinding mga kaganapan, tuluyan na kayang maghiwalay sina Angela at Bernard, ang mga karakter ni na Jeneline Mercado at Zian Lim sa Love Die Repeat. Ang kasagutan tutukan mamayang gabi sa Love Die Repeat pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Ako ay di unang-unay kuan problema. At siguro pagka walang pera, yun. Walang hanap buhay, gayon po kuya, siyempre mainit ang ulo mo. Isa din po yung temperature ngayon. Saan po yan? Tapos, siyempre, yung walang pera. Yung gano'n, nakakanguso pa. Wow! Papait mo ng ulo ko? Kauna-una ito na po, nagpapait na ulo ko. Ako agad? Ano po, sa init ng araw, mga problema, yun. Ay para sa akin kasi, hindi laging mainit din ang ulo ko. Dahil ayaw kong ma-stress. Lagi ako nakangiti kahit wala akong kwarta. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Binigyan ng bituin sa Eastwood City Walk of Fame ang ilang Kapuso stars at personalities. Kilala rin sila sa report ni Denise Abante. Ginawaran ng bituin ng ilang Kapuso stars at personalities sa 18th edition ng Eastwood City Walk of Fame ceremony. Binigyan ng bituin sa 18th edition ng Eastwood City Walk of Fame ceremony sina Miss Universe Philippines 2023 Top 10 finalist at Sparkle star Michelle D, Pulang Araw star Sanya Lopez, Abot Kamay na Pangarap star Richard Yap, at Sparkle GMA Artist Center Consultant Johnny Manahan o mas kilalang si Mr. M. Pinarangalan din sina GMA Integrated News Showbiz reporter Lars Santiago at DZBB anchor Joel Reyes-Subel na nag-iisang awardee sa radio category. Maging si GMA Chairman Attorney Felipe Algozon may bituin na rin. I am very, very proud and privileged to have this Walk of Fame sidewalk tonight. Full support sa kanila sina GMA President and CEO Gilberto Guavet Jr. at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. Ilan pang kinilala sa larangan ng pelikula, teatro at musika. Si Kuya Germs o Herman Moreno ang nagtatag ng Walk of Fame noong 2005 na layuning bigyang parangalang iba't ibang personality sa news, entertainment at iba pang larangan. Bukod sa induction ceremony, nag-alay din ng mga bulaklak at nagtirik ng kandila para sa bituin ng yumaong multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, bumalik ang ihip ng amihan pero mahina lang yan kumpara noong mga nakaraang linggo. Sa may extreme northern Luzon lang ito umaabot ngayon, habang patuloy naman ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa southern Luzon, maliban lang sa ilang bahagi ng Palawan. Maliit din ang posibilidad ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa, pero maging handa pa rin sakaling magkaroon ng localized thunderstorms. Nasilip na ng pamilyang nakatira sa Cuevas sa Batangas City ang lugar na posibleng paglipatan sa kanila. Samantala, ang Batangas City LGU ipinauubaya sa pamilya kung gugustuhin nilang lumipat sa itinakdang relocation site. May follow-up report si Paul Hernandez. Bakas sa mukha ni Mang Rufino ang magkakahalong emosyon ng pumunta sa Batangas City Hall. Kahapon, tumulak siya kasama ang asawa sa housing project ng lokal na pamahalaan na posibleng mapaglipatan ng kanyang pamilya. Hindi na muna pinahintulutan ng media na makuhanan ng lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, gusto raw nilang makita muna ni Mang Rufino ang lugar para makapagdesisyon kung payag na siyang dito makalipat ng bahay. We see to it naman na hindi basta naman tayo naglilipat ng family, di ba? Kailangan alam din ng family na ating ito-transfer kung okay ba para sa kanila yon. Ang housing project ay para raw sa mga pamilyang walang kakayahang makapagpatayo ng sariling bahay. Priority doon would be recipients muna ay yung mga nasa risk areas. Okay. Katulad ni Tatay Rufino, na talagang kita naman po natin na yung sitwasyon niya ay parang hindi naman tamang tirahan ng isang pamilya. Ipinapaubaya pa rin daw ng LGU ang pagpapasya sa pamilya ni Mang Rufino. Ayos naman ang area Kaya lang, maliit nga lang. Baka may makukuha pang ibang makukuha, hindi. Ay wala madadalang gamit napakaliit. Yun muna ay temporary while nagpaplano naman or yung ating program po ng housing ng city government ay aayos po yon. Inaalala rin ni Mang Rufino na mapapalayo sila sa bayan kung saan nagtatrabaho ang kanyang may bahay. Kung baka mayroong malapit-lapit, hindi siya malapit-lapit. Mapapalayo, tsaka kaysa pedal ng bata. May assessment kasi yon ng family. Ano bang pinagkikitaan? So meaning, kung may pinagkikitaan sila dito sa bayan, ay possible ba meron din doon? Kasi may livelihood program naman po ang ating city government. Nabigyan na raw ng numero si Mang Rufino para sa unit. At kung makakapagdesisyon na ang pamilya, saka pagugulong ang pag-aasikaso para makalipat sa housing project sina Mang Rufino. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Tampok sa 2024 Batangas Kite Festival ang makukulay at naggagandahang saranggola. Ang naturang festival layong mapasigla ang tradisyon ng pagpapalipad ng saranggola o papagayo, lalo sa mga kabataan ayon sa Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Sulit ang pamamasyal sa Batangas, sa kapatagan man, sa karagatan hanggang sa kalangitan. Kasi nga, it's a weekend of almost everything that flies. Maaaliw sa makukulay na saranggola o papagayo kung tawagin din sa Batangas na animoy sumasayaw-sayaw sa ere. Tila ba nagto-throwback sa kabataan? Panahong wala pang mga gadgets at tanging pagpapawis at paglalaro sa labas ng bahay ang inaatupag. Yan naman din daw ang layunin ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO Batangas na buhayin ang tradisyon ng pagpapalipad ng saranggola sa Batangas Kite Festival 2024. Nagsimula ang Kite Fest ngayong taon sa Calacas City. We are doing this Batangas Kite Fest and we hope to do this every year na. We have started this last year, we did it again this year, and we hope to do it again in the coming years. Kasi talagang sa amin, para sa ating mga Batanggenyo, ang papagayo, it signifies talaga the start of the summer. Hindi lang daw patayugan, tagisan din daw ito ng pagiging malikhain ng mga Batanggenyo. Mula flat kite hanggang sa mga geometric o 3D design, bida sa kompetisyon. Paraan na rin daw ito para mapasigla pa ang bonding activity ng mga magpapamilya at magbabarkada. Nagdatingan sa amin yung mga participants, kasama nila mga anak nila, mga kapatid, mga asawa, to witness the event and to parang pinapahiram nila sa mga anak nila para ma-experience yung pagpapagayo na nakakatuwa kasi karamihan dun sa mga bata, first time lang dun talagang makahawak ng papagayo ulit. Sa darating na weekend, March 10, sa San Juan, Batangas naman ang destinasyon para sa kite flying competition. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV.
www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.